nagbasa mga kapatid, huwag kayong tamad. 6 na araw nga bago magpaskwa ay naparoon si Jesus sa Betania na kinaroroonan ni Lazaro na ipinangon ni Jesus mula sa mga patay. Kaya iginawa siya doon ng isang hapunan at si Marta ay naglilingkod. Datapwat si Lazaro ay isa sa nangakaupo sa pagkain at kinuskos ang kanyang mga paa ng kanyang mga buhok. At ang bahay ay, praise the Lord, napuno ng amoy ng kwento. Datapwat si Judas Iscariote na isa sa kanyang mga alagad na sa kanya'y magkakanulo ay nagsabi, bakit hindi pinagbili ang ungkwentong ito ng 300 denaryo at ibigay sa mga dukha? Ito'y sinabi nga niya, hindi sapagkat ipinagmalasakit niya ang mga dukha, kundi sapagkat siya'y magnanakaw. At yamang nasa kanya ang supot ay kinukuha niya ang doon ay inilalagay. Sinabi nga ni Jesus, pabayaan ninyong ilaan niya sa ito ukol sa araw ng paglilibing sa akin. Hallelujah! Palakpakan natin sapagkat ang dukha ay laging nasa iyo, ngunit ako'y hindi laging nasa inyo. Hallelujah! Salamat sa ating Panginoon. Hallelujah sa pagkakabasa ng kanyang mga salita. Hallelujah! Bago tayo makakaupo mga kapatid, Hallelujah! Basahin po natin ang title ng ating pag-aaral sa hapong ito. Praise the Lord! Give it all to Jesus. Isang malakas nga po na pagkakasambit. Give it all! Give it all! Give it all! To Jesus. Hallelujah. Malaya na po tayo makakaupo at sabihin mo sa iyong katabi, give it all. Give it To all. Jesus. Pag sinabing give it all, mga kapatid, hindi sinabing give it half. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you sa ating mga musicians, mga kapatid, na tayo ay mga naggagapuhan sa hapong ito, mga kapatid. Praise the Lord. Purihin ng Diyos sa inyong mga buhay. Hallelujah. Simple lang naman, mga kapatid, di ba? Pag sinabing give it all, ibigay natin lahat sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Kapag daw, mahal mo at alam mo kung para kanino ang iyong ginagawa, mga kapatid, walang halaga na papantay na kaya nating ibigay sa taong mahal natin. Amen. Sa asawa mo nga, mga kapatid, binibigay mo na lahat, pati sahod mo sa Panginoon. Amen. Walang halaga, mga kapatid, na makapapantay na kaya nating ibigay sa ating nag-iisang Panginoon. Amen. Praise the Lord. Naunawaan po ba natin yung ating key verse, mga kapatid? Si Maria, mga kapatid. Amen. Marahil ito po yung nasa isip ni Maria, mga kapatid. Noong mga panahon na ito, mga kapatid, praise the Lord, nung nabasa natin, mga kapatid, diba sabi? Talagang inano niya yung alabaster box, mga kapatid, yung pabango, mga kapatid, at anong ginawa niya, mga kapatid? Ipinahid niya sa ating Panginoon, pinunasan niya pa ng kanyang mga buhok. Imagine, mga kapatid, kaya mo ba yun, mga kapatid? Praise the Lord! Ang kanya pong aksyon, mga kapatid, ang nagbigay ng patunay na personal po niyang kilala ang ating Panginoon. Amen? Kayo po ba? Personal niyo po ba kilala ang ating Panginoon? Amen. Praise the Lord. Personal po ba niyong minamahal ang ating Panginoon? Amen. Kaya nga tayo personal na nakakalapit na direkta sa ating Panginoon. Dahil meron tayong relasyon sa ating Panginoon. Na ang relasyon na yan ay naputol yung sa ating mga ninuno, mga kapatid. Kaya Dan at Eva, ngunit sa biyaya, sa habag ng ating Panginoon, nung tayo po ay gumanap ng Ebanghelyo, ang relasyon na yan, ang ugnayan na yan ay muling, amen? Nabuo. Amen? Sa ating Panginoon, amen? Mababasa po din natin ang passage na yan, mga kapatid, sa account po ni Matthew, mga kapatid, praise the Lord. Ang sabi, mga kapatid, sa Matthew 26, chapter 6 to 12, nang nasa Betania nga si Jesus sa bahay ni Simon na kitongin, ay lumapit sa kanyang isang babae na may dala, isang sisidlang alabastro ng ungwento, na lubhang mahalaga, at ibinuhos sa kanyang ulo samantalang siya'y nakaupo sa pagkain. Datapot nang makita ito ng mga alagad, ay nangangalit sila. Nangagalit sila na nangagsasabi, ano ang layon ng pag-aaksayang ito? Amen? Sapagkat ito'y may pagbibili sa malaking halaga. Ang daming mga naging accountant, mga kapatid, praise the Lord, at may bibigay sa mga dukha. Siguro nagko-compute na sila ng mga panahon na yun, mga kapatid. Amen? Datapwat ng mahalata ito ni Jesus ay sinabi sa kanila, bakit niyo binabaghabag ang babae? Sapagkat gumawa siya sa akin ng mabuting gawa.
Amen? Sapagkat laging nangasa inyong mga dukha, datapot ako'y hindi laging nasa inyo. Amen? Sapagkat sa pagbubuhos niya nitong ungkwento sa aking katawan, ay ginawa niya ito upang ihanda ako sa paglilibing. Amen? Ang sabi ng Panginoon, kayo laging nasa mga dukha, samantala ako hindi lang, dahil alam natin na malapit nang magpasko dito mga kapatid. Amen? At malapit na po siya maganap ang propesiya, malapit na po siyang maipako sa krus ng Kalbaryo. Amen? Praise the Lord. Marahil mga kapatid. Praise God. Habang si Mary ay nakaluhod at nagpupunas sa paa ng ating Panginoon with the sweet scent, sabi, di ba? May mabangong amoy, mga kapatid, at na-feel daw yung kwartong yun, mga kapatid. Ano kaya itong pabangong ito, mga kapatid, na napakalakas ng amoy, mga kapatid? Ay may mga tumaas ang kilay. Di ba? Yung mga disipulo pa mismo, mga kapatid, sila ay nagbulong-bulungan. Amen? At nagbulong-bulungan sila at sabi, ano itong ginagawa ni Maria? Bakit niya sinasayang yan? Pwede nating ipagbili yan ng 300, ano sabi niya? 300 dinar, mga kapatid, at pwede daw ipamigay sa mga dukha. Amen? Praise the Lord. Buksan mo nga, kapatid, sa Matthew 26 verse 8. Sabi niya, nang makita ito ng mga alagad, ay nangagalit sila na nangagsasabi, ano ang layon ng pag-aaksayang ito? Imagine. Sabi, pag-aaksaya daw ang ginagawa ni Maria. Sila po, ano kayang nangyari sa kanila mga disipulo? Sila po ay nayamot. Amen? Sila po ay nagalit, naglabasan yung mga bashers, tsaka yung mga haters ni Maria, mga kapatid, nung time na yan, mga kapatid. Basahin po natin sa John, chapter 12, verse 4, kung sino ang presidente ng haters club. Datapot si Judas, Judas ka talaga Judas, Iscariote, na isa sa kanyang mga alagad. Imagine, tinuturing pa siyang alagad, nasa kanya na magkakanalo ay nagsabi, praise the Lord, sa 5. Praise the Lord. Wala pang 5, mga kapatid. Bakit hindi ipinagbili ang ungwentong ito ng 300 denaryo? Nakapag-compute na talaga itong si Judas. At ibigay sa mga dukha. Amen? Bakit po kaya big deal sa kanila itong ginagawa ni Maria? Bakit kaya sila nagbubulong-bulungan, mga kapatid, sa ginagawang ito ni Maria sa ating Panginoon? Alam nila na siya ang Messiah, di ba? Mga disciples sila, kilala nila yung ating Panginoon. Yes. Bakit sila nagbubulong-bulungan? Amen? Kung atin pong babasahin maigi ang kwento, mga kapatid, hindi lang naman po si Mary. Yes. Amen? Ang nag-offer ng kanyang service. Yes. Sa ating Panginoon, mga kapatid. Bakit wala silang issue? O, di ba? Nung una pa pala may issue na talaga. Kaya wag tayong magtaka kung bakit inuulan din tayo ng issue kahit nasa loob pa tayo ng panambahan, mga kapatid. Dahil pinapahintulutan niya ng ating Panginoon. Amen. Sabi po sa ating nabasa, mga kapatid, sila po ay naghapunan kanino? Di kayo nakinig? Hindi po. Kay Simon, nakitongin. Diba? Sila po ay naghapunan sa bahay ni Simon. Kasama sila. Na kitongin. Sabi sa Matthew 22, verse 6. Amen. Diba? Nang nasa Betanya nga si Jesus sa bahay ni Simon na kitongin. Ito po yung kitongin na si Simon ay pinagaling din naman po ng Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Si Simon din nag-offer. Bakit hindi nila question, mga kapatid? Praise the Lord. Ang sabi, mga kapatid, sa John chapter 12, verse 2, hallelujah. Kaya't ginawa siya doon ng isang hapunan. At sino yung naglilingkod? Busy-busy na nagsiserve? Si Marta. O, di ba? Si Marta ay nandun din, mga kapatid. At siya din po ay busy-busy naglilingkod sa Panginoon. Amen? Praise the Lord. Pero bakit wala naman siyang issue? Praise God. Kaya talagang maganda itong ating pag-aaral sa habang ito. Praise the Lord. Kaya talagang wag po tayong matutulog. Hallelujah. Praise the Lord. Ang tanging issue nila, mga kapatid, ay yung offering ni Maria. O, di ba? In-offer ni Simon yung bahay niya para dun sa dinner. In-offer ni Martha yung service niya para maghain, mag-serve sa mga disipulo sa ating Panginoon. Amen? Praise the Lord. Marahil nagkaroon sila ng realization, mga kapatid. Amen? Marahil, mga kapatid, ang offer po ni Martha was exclusive. Dahil wala silang pakinabang. Exclusive Hindi sila nakinabang. Amen? Dahil exclusive lang po yun sa ating Panginoong Jesus. Amen? Pansinin po natin yung offering ni Simon.
lahat sila ay nakakain dun sa bahay ni Simon. Di ba? Lahat sila nakinabang, lahat sila nag-benefit. Lahat sila ay niyaya sa hapunan sa bahay ni Simon, mga kapatid. Everyone also benefited, mga kapatid, sa service ni Martha. Di ba? Lahat sila hinainan ng hapunan, mga kapatid. Lahat sila ay sinervesan ni Martha. Ngunit pagdating po sa handog ni Mary, mga kapatid, amen? She was not focused in anyone else inside the room. Naunawaan natin, mga kapatid? Are you with me? Naunawaan po natin, mga kapatid, bagkus ang focus po ni Martha, mga kapatid, is exclusive lamang sa ating Panginoon. Amen? Praise the Lord. Kaya meron silang issue. Amen? Praise the Lord. They realized na si Mary ay nakafocus lang sa ating Panginoon and they didn't benefited in her service. Baka gusto rin nilang malagyan, mga kapatid. Gusto rin silang, di ba? Gusto rin lumuhod ang si Maria sa kanila. Gusto nila mapunasan ng kabango. Ngunit hindi nangyari, mga kapatid, because her focus is only with our Jesus Christ. Amen? Kaya minsan, mga kapatid, real talk, minsan, mga kapatid, pag hindi tayo nagbe-benefit sa ibang tao, sinasabi na lang natin, sana all. Diba? Sino dito ang walang financial problem? Nagtaas si Sisdang, lahat ng mga kapatid, sana all. Amen? Kasi siya lang walang financial. Kasi pag hindi tayo nagbe-benefit, meron tayo minsan inggit, mga kapatid, sana all. Sana kami rin. Diba, mga kapatid? Aminin natin, mga kapatid. Amen? Amen? Praise the Lord. Pero itong mga alagad, marahil hindi sila nag-benefit. Kaya nagkaroon sila ng issue. Kaya normal lang yan, mga kapatid, yung mga issue na yan sa labas ng panambahan, sa loob ng panambahan. Ngunit it's for you. It's your choice if you will entertain that issue, mga kapatid. Amen? Praise the Lord. Si Maria po ay nakafocus lamang sa pagsamba sa ating Panginoon. Amen. Amen? Praise the Lord. Hindi po niya inalintana ang sinabi ng mga alagad. Di ba sabi niya, ano ang ginagawa nitong pag-aaksayang ito? Bakit hindi na lang ito yung pagbili sa mga dukha? Hindi po yun inilantana ni Maria, yung mga negative comments nila, yung mga bashers, mga kapatid. Bagkus patuloy lang siya, mga kapatid, na nagpupunas sa paa ng ating Panginoon at pinangpupunas pa niya, pinangpupunas pa niya yung kanyang mga buhok, mga kapatid. Patuloy siya na nagsiserve sa Panginoon kahit binabato na siya ng mga hater. Ganyan ba tayo, mga kapatid? Amen? Dahil normal pala yun, mga kapatid. Habang ikaw ay lumalakad sa Panginoon, mga kapatid, hindi mo maiiwasan na marami ang haters. Marami ang mga bashers, mga kapatid. Amen? Kaya kasi, nakikita kanila na nakafocus sa Panginoon. Hindi sila nakafocus sila sa'yo. No sense ka. Yes. Amen? Pero si Mary, anong ginawa niya, mga kapatid? Patuloy siya sa kanyang ginagawa. Hindi po niya alintana ang sinasabi ng mga disciples sa mga oras na yun, mga kapatid. Amen? Praise the Lord. Hindi po niya inalintana yung sinasabi ng crowd. But maybe in Mary's mind, mga kapatid, I came here to worship the Lord alone. Amen? Yan po dapat ang ating nasa isip, mga kapatid. Hallelujah! Pagtapak pa lang natin sa bahay panambahan, mga kapatid, I came here to worship the Lord of Lords. I came here to worship the King of Kings. Hallelujah! And my focus is only with our Lord God Jesus alone. Amen? Praise the Lord. Ano po yung aral sa atin, mga kapatid? Hallelujah! Na pwede nating makuha kay Maria. Napakalaking aral, mga kapatid. Yes, amen? amen. Praise the Lord. Minsan kasi, ayan na. Get ready. Praise the Lord. Minsan kasi, mga kapatid, pag tayo madalas pumapasok sa church, mga kapatid, pagpasok pa lang natin, mga kapatid, we are so focused and distracted sa napakaraming bagay. Amen? Yes. Praise the Lord. Hallelujah. Nawa hindi ako magkaroon ng maraming basher after ng pangangaral ng ating Panginoon sa hamong ito. Hallelujah. Praise the Lord. Pagpasok ko pa lang dyan, mga kapatid, makikita mo, ang pangit ng mic. Bakit sinturado yung mga umaawit? Bakit si pastor ang worship? Come on. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. We are so focused on many things, mga kapatid. Bakit walang pa-breakfast? Hallelujah. Bakit ang damit ni kapatid ganon, naka-plunging neckline? Praise the Lord. Bakit ang daming kolorete ni ganito? At bakit ganito yung kapatid ko naka-pants? Amen? Amen po ba? Yes. Amen? Huwag nating wag tayong hipokrito, mga kapatid. Minsan ganon din tayo, mga kapatid, di ba?
Kasi we are not focused kung sino ang pinunta natin sa bahay panambahan. Hinahanap ko si kapatid. Bakit wala na naman si kapatid? Praise the Lord. Masyado tayong distracted. Ang daming gumugulo sa ating isipan. Amen. Dapat nakafocus tayo sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Praise the Lord. Ang dami yung napapansin. Praise the Lord. We are so focused sa napakaraming bagay, and sometimes we fail to worship the very one that we came for. Yes. Nakukuha niyo mga kapatid? Amen. Amen. Nakakalimutan natin ang dahilan kung bakit tayo nandito mga kapatid. Kung bakit tayo naparito sa bahay panambahan mga kapatid. We failed to worship and give glory sa ating dakilang Diyos. Yes. Amen. So we need to worship exclusively. Amen. Sa ating Panginoon. Dapat exclusive. Pag sinabing exclusive, sa Panginoon ka nakafocus mga kapatid. Amen. Praise the Lord. Palakpak sa Panginoon. Don't mind kung sino man yung katabi mo mga kapatid. Kung ano yung suot ni kapatid mo. Wala kang pakialam dyan mga kapatid. Hallelujah. Ang Diyos ang magko-convict sa ating kapatid. Amen. Don't mind kung nakakaantok ang BS. Kung nakakaantok ang preaching ni Sistine mga kapatid. Focus sa Word of God na sinasabi ng ating mga nakatayo dito. Hindi nyo ba alam mga kapatid, sa ating mga leaders, pinagpupuyatan yan, pinaghihirapan yan mga kapatid, iniiyak yan, iniluluhod. Sa ating mga worship leader, iniluluhod nila, ano ba ang ating aawitin na makakalugod sa Panginoon. Tapos pagdating mo dito, pupulaan mo lang. Amen. Amen? Amen. Amen, hindi ka nakafocus sa ating Panginoon, nakafocus ka na sa iyong kapatid na nasa harapan. Amen? Praise the Lord. We need to focus to Jesus and His message. Amen? Praise the Lord. Minsan nakafocus na lang tayo sa ating mga awit, sabi ng ating BS teacher. Praise the Lord. We forgot to focus, we forgot to worship the Lord. Amen? Praise the Lord. Ang sabi mga kapatid, when we come to worship, our attention and affection ought to be focused exclusively to our Lord Jesus Christ. Amen. Our attention, mga kapatid. Amen? And our affection. Amen. Praise the Lord sa ating Panginoon. Amen. Mamaya sa kakaten mo ng church, hindi na affection sa Panginoon. Nagkaroon ka na ng affection karnal, mga kapatid. Tumatalsik pang laway ko. The Lord. Praise the Lord. Nagkaroon ka na ng affection karnal, mga kapatid, sa iyong kapatid. Amen. Dapat ang affection lang sa ating Panginoon. Praise the Lord. Tayo ay nagmamahalan bilang magkakapatiran, mga kapatid. Amen. Praise the Lord. Sobrang busy tayo, mga kapatid, sa ating special number. Hallelujah. Sobrang busy tayo kung sino kaya ang aking yayayain, mga kapatid. Praise the Lord. Sobrang busy tayo sa ating lulutuin. Hallelujah. Amen. Sobrang busy tayo, mga kapatid. Hallelujah. Sa ating isusuot. Amen. Praise God. Busy tayo sa ating isusuot. Praise God. Busy tayo sa ating special number. Busy tayo sa ating lulutuin. But we need to be reminded, mga kapatid, that lahat ng kinabibisin natin ay para lamang, exclusively lamang, sa ating Panginoon. Amen? Praise the Lord. We need to offer our service to Jesus exclusively. Amen? Praise the Lord. Purihin ang Diyos ng ating kapatid, Sister Shirley. Kasi minsan nalulungkot siya. Hindi siya naka-attend. Walang nag-special number sa Panginoon. The Lord. Amen. Dito dapat siya. Nalulungkot siya kasi nga gusto lagi niya mag-alay ng awitin sa ating Panginoon. Amen? But we need to be reminded, mga kapatid, that we came here to worship. That is her way of worshiping our Lord. Amen? Praise the Lord. Because, mga kapatid, pag tayo po, mga kapatid, ay nagkaroon ng relasyon sa ating Panginoon, it's not about us anymore. Hindi na ito tungkol sa ako. Amen? It's all about Jesus. Amen? Lahat po ng ating ginagawa, it's not about me anymore. It's all about Jesus. Hallelujah! Papunta ka pa lang sa church, dapat na mindset ba? Mindset? Amen? Dapat naka-mindset ka na, mga kapatid, na dapat you will meet the King of Kings, Lord of Lords. Hallelujah! I need to be prepared because I will meet, diba? Kita ako sa aking Panginoon, sa ating Panginoon. Pag nakipagkita ka nga sa boyfriend mo, talaga naman, ang pabango mo dito. Talaga naman, talagang posturang-postura. Amen? Praise the Lord. Tapos,
makikipagkita ka sa Panginoon. Hallelujah. Gagamitin ka sa likod ng pulpito. Hallelujah. Nakamaong pants ka. Tapos naka short sleeves ka. Hallelujah. Ganyan ba ang makikipagkita sa Panginoon? Purihin ang Diyos sa buhay ng ating mga musicians, mga kapatid. Hallelujah. Talaga namang kusturang-kustura. O, tignan mo, sabi ng kapatid, sana all. So, naiingit siya, mga kapatid. Praise God. Amen. Yan ang sinasabi natin, mga kapatid. Amen. Kailangan mindset. Amen. Praise the Lord. Kasi makikipagkita tayo sa ating Panginoon. Amen. Kailangan wear your best dress. Kasi makikipagkita ka sa Panginoon eh. Amen. Praise the Lord. You need to prepare. Prepare your mind. Hallelujah. Matulog ka ng maaga. Minsan pinapatayan na kayo ng ilaw, hindi pa kayo nagsisiuwi. Tapos kinabukasan, darating kayong late. Mindset ba? Pag makikipagkita ka sa Panginoon, magpahinga ka, matulog ka, dahil para fresh ka. Hindi yung darating ka rito para matulog. Binigyan ka ng na matulog sa bahay mo ng gabi, darating ka rito, tinutulugan mo ang presensya ng Panginoon. Amen? Amen? Praise the Lord. Kailangan matulog ka, kumain ka ng mais kasi hindi ka darating ditong lutang. Amen? Praise the Lord. Wala na po tayo sa sanlibutan, hindi na po tayo lutang. Kailangan mindset. We need to come here prepared. Amen? Praise the Lord. Paano kung nag-caught up? Tulog na tulog ka, wala na kami pag-gising mo. Di ba? Sisigaw yung kapatid mo, amen. Bigla magpumapalakpak, hindi naman ka pala palakpak. Di ba? Praise the Lord. And once I arrived in the church, mga kapatid, I will not mind what other people say. Yes. Amen? I am here to offer my worship. Amen. Amen. I am here to offer my thanksgiving. Kanino? Sa ating Panginoon. Amen. Amen? Praise the Lord. Palakpak sa ating Panginoon, mga kapatid. Kaya sa atin pong nabasa, mga kapatid, na passage, we need also to be vigilant, mga kapatid. Amen? Yes. Kasi yung exclusive worship ni Mary, mga kapatid, ang daming nagbubulong-bulungan. Kaya wag kang magtaka, kapatid. Pag ikaw ay nagpupuri sa Panginoon, exclusively, marami ring magbubulong-bulungan. Yes. Amen? Di ba nasa daan ka pa nga lang? Nakita kang nakakurbata? Ano ba naman ito sa atin nga ng burol? Di ba? Marami nang nagbubulong-bulungan. Saan ka ba pupunta? Atin ka ba ng binyagan? Amen? Hindi natin kailangan i-entertain yan, mga kapatid, because I will go to the house of the Lord. Amen? Wala silang pakialam ano man ang sabihin ng iba. Amen? Amen. Praise the Lord. Bakit si pastor ang worship? Wala kang pakialam. Amen? Dahil siya ang tinawag ng ating Panginoon. Wait till you become. Amen? Praise the Lord. Because exclusively, mga kapatid, attack, envy, and enemies. Yes. Diba? Amen. Real talk, mga kapatid. Sa ano na lang, sa line-up. Minsan, di ba, napapansin natin, bakit laging siya ang nila-line up? Amen. Amen? Bakit wala yung pangalan ko? Diba? Kasi nakafocus tayo kung ano. Nakafocus lang tayo doon, mga kapatid. Kaya nakaka-attack talaga siya ng enemy. Ah, siya na naman kasi malapit siya sa kaldero. Ano ba yung sinabi? Malapit daw sa kaldero. Amen. Praise the Lord. Ah, siya na naman yan kasi paborito siya ni pastor. Lagi na lang si Sister Dang ang naka-line up. Kasi paborito siya ni pastor. Diba? Kaya mag-ingat ka. Be vigilant, mga kapatid. Especially pag ginagamit ka na ng Panginoon, hallelujah, sa kanyang ubasan, mga kapatid, marami na ang babato sa iyo, mga kapatid. Amen? Marami nang nakakapansin. Pero ikaw, mga kapatid, don't mind them. Because I came here to worship the Lord. Amen? Praise the Lord. Praise the Lord. Nakita ng mga alagad yung ginagawa ni Mary sa Panginoon, but they did not know her story. Amen? Marahil maraming babato sa atin, marami ang mamumuna sa atin, pero hindi nila alam ang buhay natin kung paano nagpakilala ang ating Panginoon. Amen? Amen. Minsan hindi nila alam kung ano ang istorya mo, kung bakit ganon ka na lang magpuri sa Panginoon. Amen. Amen? Bakit ang OA naman ni kapatid? Tumutuloy yung uhog sa altar call, ngagangawa ang pangit ng itsura. Naku, si Tobeo, naghalo yung sipon, laway, luha. Hindi nila alam kung paano nagpakilala ang kapangyarihan ng Panginoon sa buhay mo, mga kapatid. Don't
mind them, mga kapatid. Amen. Amen? Praise the Lord. Kaya tayo ganito na lamang nagpupuri sa Panginoon. Hindi nila alam ang istorya natin bago tayo tinawag ng ating Panginoon. Kung ano gaano tayo kasama, kung gaano tayo karumi, hindi nila alam, mga kapatid. Amen? Praise the Lord, hinuhusgahan ka ng iba kung bakit ganun ka magluwalhati sa Panginoon. Amen? Praise the Lord. Pag praise and worship, si pastor, akala mo kinakatay, mga kapatid. Praise the Lord, sumasayaw, tumatalon, nagwawala sa Panginoon. Naku, andyan na naman yung mga born again, aning-aning. Kasi hindi nila alam, we are apostolic Pentecostals. This is how we worship, mga kapatid. Amen? Hindi nila alam ang storya natin, mga kapatid, kung paano tayo. Amen? Tinawag ng Panginoon, niligtas ng Panginoon. Amen? Don't mind them. Ano man ang sinasabi ng iba, you need to focus exclusively sa ating Panginoon. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Ano ba kaya ang napansin nila? They thought that Mary's offering was excessive. Amen? Kanina exclusive, ngayon excessive. Sobra naman yan si Mary. Si Judas na talagang Judas, nag-calculate na, mga kapatid. Ano ba yan? 300 dinars. Pwede na yan ibenta. Pwede na yan dalhin sa ipamahagi yan sa mga mahihirap, mga kapatid. Amen? Nasabi sa John chapter 12 verse 5, bakit daw hindi pinalang ipagbili, mga kapatid? Amen? Ang ungkwentong ito ng 300 denaryo at ibigay sa mga dukha. Diba? Kung pwede nga lang ipagbili na lang, diba marami pa ang makikinabang, sabi ni Judas, mga kapatid. Pero ang sabi sa John chapter 12 verse 6, hindi dahil concerned siya sa mahihirap, wag ka nga, don't me. Sabi niya, hindi dahil pinagmamalasakit niya ang mga dukha, kundi sapagkat siya'y magnanakaw. At yamang nasa kanyang supot ay kinukuha niya, ang doon ay inilalagay. Amen? Hindi naman siya concerned doon sa offering ni Mary, mga kapatid. Kinukompute niya yan, mga kapatid. Dahil pag binagbili yun, mga kapatid, siya po ang treasurer. Treasurer. Praise the Lord. Siya po kasi ang tagahawak ng yaman. Ang tawag doon, ingat yaman, mga kapatid, noong mga panahon na yun. Kaya pag pinagbili yun, mga kapatid, ang sabi niya, kinukuha niya, ang doon ay nilalagay. May kickback siya, mga kapatid. Kaya yun ang mindset ni Judas. Praise the Lord. Amen? Pansinin natin, mga kapatid. Ano lang, very light lang tayo, pero alam nyo, mga kapatid, napakaganda talaga nitong istoryang ito, mga kapatid. Sobrang, balikan nyo to sa bahay nyo, mga kapatid. Iyak ka talaga. Kung papansinin natin, mga kapatid, si Judas walang ambag. Diba, nandun lang siya nakikain. Diba? Tapos, anong ginawa niya? Kung ano-ano pang sinasabi, ano pang napapansin, pero ang galing mamuna. Wala nang ambag, ang galing mamuna. Mga kapatid, amen? May mga tao din, ayan na. May mga tao din pong ganyan sa panahon ngayon, mga kapatid. Amen? Naniniwala ba kayo? Ang daming magaling mamuna, pero wala namang ambag. Amen? Praise the Lord. Praise the Lord. Wala silang ibang gagawin, kundi mamuna sa ating ginagawa. Praise the Lord. Minsan may mga tao, mga kapatid, na walang binibigay, pero sila ang mahilig maghanap. Amen? Bakit saan napupunta ba yung tithes na Yola? Bakit lagi na lang tayong negative? Bakit lagi na lang ang daming gastusin? Silipin mo ang tithes. Wala naman ang pangalan niya dun. Amen? Ang galing mamuna, hindi naman nagbibigay. Wala namang ambag. Ang lakas pang kumain, di ba? Mga kapatid, praise the Lord. Amen. Example lang yun, mga kapatid. Tinuturuan ka ng tamang pagpupuri. Hindi ganyan, kapatid. Pag nakita mo naman, hindi mo naman siya nakitaan ng pagpupuri na maayos, na kalugot-lugot sa ating Panginoon. Amen? Tinuturuan ka. Pakinggan mo, mga kapatid. Ginagamit, tinuturuan na maghayo, magsalita ng Word of God. Ang galing magturo. Hindi naman sinasapamuhay. Amen? Di ba may mga ganon, mga kapatid? Amen. Di ba nakakahiya yun, mga kapatid? Amen. Amen. Preach ka ng preach dyan. BS ka ng BS dyan. Sa sarili mo nga, hindi mo nga yan magawa. Hindi mo nga yan may pamuhay. Sino ang makikinig sa'yo? Sino ang maniniwala sa'yo? Amen? Amen. Praise the Lord. Kaya, mga kapatid, bago tayo manuro, bago tayo mamuna, mga kapatid, tingnan po muna natin ang ating mga sarili. Amen. Judas ka ba? Di ba hindi?
Mga kapatid, amen. Ikaw ay anak ng ating Panginoon, hallelujah, na binago ka na ng ating Panginoon, amen. Ang hilig mong magmuna sa music, hindi ka naman maayos umawit. Ang hilig mong magmuna sa nagbe-BS, tinutulugan mo, nagpe-preaching, hindi ka umaattend dahil ayaw mo yung nagpe-preach. Amen? Ayaw mo namang magpagamit. Ang hilig mo sabihin na bakit wala ka sa lineup, bakit hindi nilalagay ang pangalan mo. Pag ikaw naman ang niline up, hindi ka naman sumisipot. Amen? Praise the Lord, ang lakas nitong mic. Para tuloy akong galit. Praise the Lord, amen? Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord, they are suggesting, mga kapatid, but they are not doing what they are suggesting, mga kapatid. Amen? Praise the Lord. Kaya minsan sa trabaho, ang hirap kaya mag-suggest. Yes. Diba? Pag meron ka mong suggestion, syempre ayaw mo mag-suggest kasi ikaw ang gagawa. Dapat pag nagsasuggest ka, kapatid, Gawin mo. ikaw ang nakikitaan ng example, mga kapatid. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Madami po ang mamumuna sa buhay natin, mga kapatid. Pero hindi po nila alam ang pinagdaanan natin, mga kapatid. Amen? Kung paano binuo ng Panginoon ang basag mong buhay, mga kapatid. Yes. Bakit ganun na lang? Bakit sobra-sobrang pagpupuri nating mga Pentecostals? Bakit sobra-sobrang pagpupuri natin, mga kapatid, sa Panginoon? They don't know our story, mga kapatid. Don't mind them. Let's focus to Jesus. Amen? Praise the Lord. Kung paano ka binago ng Panginoon, kung paano ka pinagaling ng Panginoon. Hallelujah. Hindi nila alam ang buhay mo, kung bakit ngayon ay sobra-sobra tayong nagluluwalhati sa Panginoon. Sabihin man nila na tayo ay aning-aning, mga kapatid, pero tayo ay naaaning sa Panginoon. Amen? Praise the Lord, dahil kulang pa yan. Amen? Ano bang nakuha mo? Ano bang nataw mo? Kaligtasan. Imagine, kaligtasan ang natamo mo sa Panginoon na wala ang iba. Tapos ganyan ka magpuri sa Panginoon? Ganyan ka mag-worship sa Panginoon? Amen? Minsan ako, nahihiya din ako talaga sa Panginoon, mga kapatid. Amen? Kasi may mga time na tayo ay nanlalamig. Amen? Minsan may mga time na tayo ay tinatamad. Amen? Minsan may mga time, lalo na pagpagod tayo, hindi nasasagot yung ating mga panalangin. Minsan, di ba, tayo ay nanlalamig, mga kapatid. Amen? Praise the Lord. Pag dumarating na yung mga kapatid, nire-rebuke na namin ang isa't isa. Sinasabi namin, hindi mo alam ang ginawa ng Panginoon sa buhay mo. Ganyan ba ang Kristiyano? Kaya minsan pag inaaway niya ako, ganyan ba ang anak ng Diyos? Amen. Kailangan i-rebuke mo kaagad pag ikaw ay nanghihina, nanlalamig sa ating Panginoon, i-rebuke mo ang sarili mo, mga kapatid, dahil gawa yan ng kaaway, mga kapatid. Lagi nating isipin kung paano natin unang nakilala ang ating Panginoon. Amen. Praise the Lord. Kung paano siya nagpakilala sa iyo, that will be your greatest testimony. Amen. Mga kapatid, iyan ba ang binago ng Panginoon? Hallelujah. Hindi pa ba sapat ang ginawa sa iyo ng Panginoon at magbabackslide ka? Hindi pa ba sapat na binago ka ng Panginoon na 3 araw na lang mamamatay ka na? Magbabackslide ka? You need to go back from the first time, mga kapatid. Hallelujah. Na nagpakilala, iniligtas ka ng Panginoon. Kailangan lagi mong tandaan yun, mga kapatid. Huwag mo nang tandaan yung mga ginawa ng mga kapatid sa'yo, mga kapatid. Wala na silang pakialam doon. Dahil hindi sila yung mga tumulong sa'yo, mga kapatid. Pagkus ginamit lang sila ng ating Panginoon. Hallelujah! Para ikaw, mga kapatid, ay maligtas, mga kapatid. Ngunit hindi mo yun inalintana, mga kapatid. Mag-backslide ka. Dahil ano, ayaw mo ang panukala, ayaw mo ang mga nakikita mo. Tandaan mo, mga kapatid, kung paano unang niligtas ka ng Panginoon. Hallelujah! Kulang pa yan, mga kapatid, kung paano mo i-worship ang ating Panginoon. Hallelujah! Amen ba? Praise the Lord! Hallelujah! Kung paano, alam mo, mga kapatid, hindi natin alam ang buhay. Mga kapatid, lagi hindi ako magsasawa, mga kapatid, na sabihin, mga kapatid, na kami, mga kapatid, hindi namin kilala ang Panginoon. Hallelujah! 2 taon, magta-3 taon pa lang kami, mga kapatid. Dati akala namin, okay lang, may maayos kaming trabaho, maayos na pamilya. Ngunit nung dumating ang pandemic, mga kapatid, hindi mo asahan, mga kapatid. Ang aking asawa, mga kapatid, ilang araw sa ospital. Naaning-aning, mga kapatid. Hallelujah! Praise the Lord! Ako, mga kapatid, nasa ospital, nasa ng trabaho mo, nasa ng pera mo, walang magagawa yan, mga kapatid. Huwag po tayong magmalaki sa ating Panginoon. Amen. At salamat sa Panginoon. Hanggang ngayon, patuloy kong isisigaw sa likod ng pulpitong ito. Salamat sa COVID.
Hallelujah! Dahil hindi ito mga kapatid, kung hindi kami nakaranas ng COVID mga kapatid, hanggang ngayon, siguro hindi namin nakilala ang Panginoon. Amen. Kaya mga kapatid, hallelujah, wag po nating tinitake for granted mga kapatid kung paano ang Panginoon mga kapatid. Niligtas tayo mga kapatid, hallelujah. Praise the Lord, amen? Praise the Lord. Huwag po tayong mag-alala sa sasabihin ni amiga mo, ni kapatid mo. Hallelujah mga kapatid. Huwag kang mag-alala mga kapatid sa sasabihin ng tao. Magpuri ka sa Panginoon. Hallelujah. Kung sobra-sobra man yan, hindi pa yan sobra mga kapatid. Ikaw lang ang nagsasabing sobra yan mga kapatid. Kulang pa yan mga kapatid. Hallelujah. Magpatuloy tayo sa pag-worship sa ating Panginoon excessively. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. May kasabihan nga mga kapatid, what Christ's worth to you will determine what you offer to Him. Yes. Ano ang halaga ng ating Panginoon para sa iyo? Yan po ang katunayan kung ano ang halaga niya sa iyo. Kung paano ka mag-worship sa Panginoon. Kung ayaw mong manambahan, walang halaga ang Panginoon sa iyo. Kung ayaw mo magpuri sa Panginoon, hindi siguro mahalaga ang Panginoon sa iyo. Kung ganyan ka, tamad na tamad kang mag-worship, pinipilit ka pa, dahil yun ang worth ng Panginoon sa buhay mo. Amen. Amen? Kaya mga kapatid, what Christ worth to you will determine what you offer to Him. Yes. Kung gaano kahalaga ang Panginoon sa iyo, you need to offer more. You need to offer excessively sa ating Panginoon. Amen? Praise the Lord. So you need to offer your service excessively sa ating Panginoon. Amen? Amen. So itong tanong ko mga kapatid, how much Jesus worth to you? Amen? Praise the Lord. Kayo lang ang makakasagot niyan mga kapatid. Pwedeng sabihin nyo sa amin na ikaw ay nagpupuri. Ang attendance mo dito ay complete attendance kay Brad Melvin. Laging andun ang pangalan mo. Pero hindi ko alam kung ano ang buhay mo pagkalabas ng bahay panambahan na ito, mga kapatid. Ikaw lang ang makakasagot niyan. Maaring maloko mo ang ating pastor, ang ating mga leaders, mga kapatid. Ngunit ang Panginoon Amen. is everywhere. Sabi nga ng ating Bible teacher. Amen? So the way you offer your worship to Jesus will determine His worth to you, mga kapatid. Amen? That's why is Mary willing to offer too much to Jesus? Bakit yun? Dahil napakamahal, 300 dinars mga kapatid. Bakit talagang willing niyang i-offer yun lahat-lahat para sa ating Panginoon? Bakit ganun na lang ang ginawa ni Maria mga kapatid? Amen? Praise the Lord. Ang sabi mga kapatid, because it was a response for Savior's grace. Amen. Amen? Sapagkat ito daw po ay pagtugon niya sa biyaya ng ating Panginoon. Amen? Praise the Lord. Ilang beses nating sinasabi, sa biyaya lamang kayo na iligtas, mga kapatid. Huwag po tayong magmapuri sa ating Panginoon. Amen? Kung babasahin po natin yung chapter 12 kanina, mga kapatid, sila po ay merong dinner. Yes. Sila po ay naghahapunan. Sila po ay masayang nagkakatuwaan. They are celebrating, mga kapatid. Amen? Ngunit kung babalikan natin ang chapter 11, amen? Sila po ay umiiyak. They are mourning, mga kapatid. Amen? Sino pong nakakaalam dito sa kwento ni Lazaro, mga kapatid? Amen? Yes. Lagi nating nadadaanan yan, mga kapatid. Sabi sa chapter 11 ng John verse 1, hallelujah. Sa 12, mga kapatid, sila po ay naghahapunan. Sila ay masaya. Pero pag tingnan natin, basahin natin sa chapter 11, mga kapatid, verse 1. Hallelujah. Praise the Lord. Isang tao nga na may sakit, si Lazaro, na taga Betanya, na nayon ni Maria at ni Marta na kanyang kapatid. Amen? So sa 12, si Maria, masaya sila, mga apostol, mga nandun, lahat sila nagkakatuwaan. Sa 11, sabi si Lazaro daw po ay kapatid ni Maria at Marta. Ang sabi sa 5, mga kapatid, iniibig nga ni Jesus si Marta at ang kanyang kapatid na babae at si Lazaro. Amen? Ang sabi, iniibig daw ni Jesus si Marta at ang kanyang kapatid na babae. Sino yung kapatid na babae? Maria. Si Maria. At sino pa? Lazaro. Si Lazaro, mga kapatid. Kaya alam po nila kung sino po ang tatawagin nila, mga kapatid. Yes. Dahil meron silang relasyon pala na personal sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Kaya nung nagkasakit si Lazaro,
Di ba nagkasakit si Lazaro, mga kapatid? Sinong tinawag nila? Ang Panginoon. Dahil meron silang relasyon sa ating Panginoon. Tingnan natin, mga kapatid. Ngunit ang sabi po sa scripture, mga kapatid, sa John chapter 11 verse 6. Hallelujah. Nang mabalitaan nga niya na siya'y may sakit. Sino nakabalita? Ang ating Panginoon. Diba? Binalita sa kanya. Iniibig ni Jesus. Si Lazaro, si Marta, si Maria. Ngunit nung nabalitaan nga niya na siya'y may sakit, anong ginawa niya? Tumahan pa siya doon ng 2 araw ng panahong yaon sa dating kinaroroonan niya. Nagstay pa siya doon, mga kapatid. Hindi siya agad pumunta doon. Yes. Amen? Nakukuha natin, mga kapatid, hindi agad pumunta doon ang ating Panginoon. Bagamat iniibig niya si Lazaro, siya pa'y tumahan ng 2 more days. Mga kapatid, Jesus delayed his departure. Amen? Praise the Lord. Tumahan pa siya ng 2 araw sa kanyang kinaroroonan. Hindi po siya nagtumakbo, pumunta agad doon. Hallelujah. Bagkus, kailan po siya dumating? Nung nailibing na si Lazaro. Amen? Amen, di ba? Praise the Lord. Tapos na yung funeral service. Amen. Nailibing na si Lazarus. Saka lang dumating ang ating Panginoon. Let me tell you, church, late ba ang ating Panginoon? No. Let me ask you, church, late ba ang ating Panginoon? No. No. He may not come when you needed Him to come. But Jesus is always on time. Amen? Amen. Praise the Lord, hindi po na late ang ating Panginoon. Amen? Sa atin pong buhay, mga kapatid, ang Panginoon ay laging nagpapakita sa atin, mga kapatid. Amen? Pero hindi po sa oras na gusto natin. Amen. Amen? Yun po ay sa oras na gusto ng ating Panginoon. Amen? Yan po ang God's perfect time. Ba't sinabing perfect? Kinamatay na nga si Lazarus. Kung talagang may relasyon siya sa Panginoon, kung minamahal niya silang magkakapatid, dapat nung nabalitaan niya, mga kapatid, na may sakit, nagmadali na siya. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Nung siya po ay nagpakita sa magkapatid na Marta at Maria, anong unang-una po niyang tinanong, mga kapatid? Praise the Lord. Buksan mo sa chapter 11 verse 34. Hallelujah. Napakaganda po talaga nito. Amen. Hallelujah. Saan niyo siya nilagay? Amen. Hindi siya nagpaliwanag, ay sorry, late ako, meron kasi kaming ano doon. Diba? Diba nang tumakbo si Marta? Kung sana nandito ka, Panginoon. Tumakbo rin si Mary. Panginoon, patay na si Lazaro kung nandito ka lamang. Pero ano sabi ng ating Panginoon? Saan niyo siya nilagay? Amen? Saan niyo siya nilagay? Sinabi nila sa kanya, Panginoon, halika at tingnan mo. Ano sabi niya? Alam kong natutulog lang si Lazarus. Amen? Praise the Lord. Sa 43, mga kapatid, at nang sinabi niya ang gayon, ay sumigaw siya ng malakas na tinig, Lazaro, lumabas ka. Amen? Praise the Lord. Dahil kung sinabi niyang patay, lumabas ka, lalabas lahat yung patay. Dahil ang salita ng ating Panginoon ay makapangyarihan. Kaya specific yun, mga kapatid. Lazaro, lumabas ka. Kaya si Lazaro lang ang lumabas. Amen, mga kapatid. Hallelujah, ganun po kamakapangyarihan ang Panginoon. There is power in His words, mga kapatid. 4 na araw nang patay si Lazarus, mga kapatid. Hallelujah. Bakit kaya ginawa ng ating Panginoon yon, mga kapatid? Para makita ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang kadakilaan, ang kanyang kaluwalhatian, mga kapatid. Amen? Praise the Lord. Dahil normal na sa kanila, mga kapatid, na nagpapagaling siya ng may sakit, mga kapatid. Kaya hindi niya sinunod na sinabi na, pumunta ka na sana dito, Lord, ng madali para hindi sana nangyari ito sa aming kapatid. Bagkus, ang patay nga, nakakayang buhayin ng ating Panginoon. Hallelujah! Ganun siya makapangyarihan. Sa isang salita lang niya, Lazaro, lumabas ka. Nabuhay si Lazaro, mga kapatid. Ilang taon na ba ang pananampalataya mo sa Panginoon? Amen? Kapag ang Panginoon po ang nagsalita, mga kapatid, hallelujah. Kapag ang Panginoon po ang nagsabi, mangyayari at mangyayari. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Kapag sinabi po ng Panginoon, pinatawad ka na niya, pinatawad ka na niya, kapatid. Pag sinabi ng Panginoon, pinagaling ka na niya, Nanay Mercy, pinagaling ka na niya. Hallelujah. Pag sinabi ng Panginoon, hallelujah, na ikaw ay magaling na, buhay na ang pananampalataya, buhay na, mga kapatid. Huwag ka nang mag-wave, mga kapatid. Amen. Dahil pag
sinabi ng ating Panginoon, gagawin niya. Dahil pag Yes. hindi niya ginawa, mapapahiya siya. Amen. Amen? Praise the Lord. Ang salita ng ating Panginoon ay hindi magbabago, mga kapatid. Amen? Kaya po tayo, mga kapatid, habang tayo ay buhay pa, mga kapatid, lumapit lamang tayo sa Panginoon. May pag-asa pa tayo, kapatid. Amen? Praise the Lord. I-focus po natin, ituon po natin ang ating Panginoon sa, i-focus lang po natin ang ating paningin sa Panginoon lang. Hindi kay kapatid. Amen? Praise the Lord. Kaya ka nga may bibig, sabi ng ating Bible teacher. Hallelujah. Gamitin mo yan sa pagluwalhati sa ating Panginoon. Amen. Kaya ka nga may lakas. Kaya ka nga may kamay. Kaya ka nga may paa. Gamitin mo yan. Whether you eat, nor drink, or whatever you do. Do it for the glory of God. Amen. Do it for the glory of God. Amen. Praise the Lord. Buksan mo nga kapatid sa Mark chapter 12, verse 30. Ang sabi dito, ibigin daw po natin ang ating Panginoon ng ating buong puso, ng ating buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Talsik yung laway ko. At ng buong lakas. Amen. Bakit po kayo last yung lakas? Amen? Pansinin niyo mga kapatid, bakit nauna yung buong puso? Di ba tinuro na ng ating Bible teacher? Yes. Dahil kung anong nilalaman ng ating puso, yun diba? Magkakaroon ng sa ating isip. Amen? Ng ating kaluluwa. Alam niyo ba yung soul natin, mga kapatid? Sunod-sunod lang naman yan eh. Yes. Kung ano yung iniisip mo, kung ano yung nilalaman ng puso mo, yun din ang gagawin ng kaluluwa mo. Amen. Kung ikaw ay ayaw mo na sa Panginoon, yung kaluluwa mo, lalayo na yan sa Panginoon because that is your emotions, mga kapatid. Kaya nga nilas nila yung lakas, mga kapatid. Kasi kailangan muna, iibigin muna natin ang ating Panginoon sa ating puso. Susunod, sa ating pag-iisip. Dahil susunod na yung ating kaluluwa, kasi sa ating lakas. Di ba kung anong iniisip mo, yun na yung gagawin mo. Kaya hindi mo sinasabing joke-joke lang to. Dahil, di ba ang sabi, the abundance of the heart, the mouth speaketh. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Ano po ba ang dapat nating gawin to respond the goodness of God sa ating buhay? Paano ba tayo mag-respond sa kabutihan ng Diyos? Hallelujah! Sa ating mga buhay. Alam niyo mga kapatid, hindi naman natin deserve kung anong meron tayo, mga kapatid. Amen? Like Mary and Martha, mga kapatid, wala po silang ginawa para matanggap ang pagpapala ng Panginoon. Amen? Hindi po nila deserve yun, mga kapatid. Ang sabi, mga kapatid, sa Ephesians chapter 2, verse 8 to 9, amen? Ang sabi kanina, sapagkat sa biyaya, kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa inyong sarili. Amen? Ito po ay kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng iyong mga gawa, upang ang sino man ay wag magmapuri. Amen? Lagi po natin itong tatandaan, mga kapatid. Amen? Dahil sa biyaya ng ating Panginoon, because of the grace of God, hallelujah, kailangan tayo maging mapagpasalamat. Amen? Ang lahat ng mayroon ka, kayamanan, mga kapatid, ang lahat ng tinatamasa mo ngayon, Nanay Yola, ang financial blessing mo, Sister Dang, hallelujah, that is because of the grace of God. Kung bakit kami nandito ngayon, mga kapatid, kung bakit kami nakakatayo dito, mga kapatid, hindi dahil sa aming mga sarili. Kung bakit ka nakakatugtog dito, kapatid, tandaan mo yan. Brother Hayden, kaya ka nandyan, Tatay Jack, Brother Gilbert, hindi dahil sa inyong sarili, because of the grace of God. Hallelujah. Kaya't ang sino man ay huwag magmamapuri. Bakit? Kayang-kaya kayong palitan ng ating Panginoon. Amen? Kayang-kaya kayong palitan ng ating Panginoon. Amen? Kaya wag po tayong magmamapuri. Amen? That is because of the grace. Hallelujah. We are so privileged, mga kapatid. Hallelujah. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Pag nagkatrabaho ako, hindi nyo na ako makikita. Hallelujah. Praise the Lord. Wag po tayo magmapuri sa Panginoon. Tandaan nyo, mga kapatid, ako nga 5 buwan, no? Hindi ako, isang ganun lang. Kukunin niya ng Panginoon. Amen? Yung tinatamasa mo ngayon, sa isang iglap lang, kukunin yan ng Panginoon. Amen? Bagkus anong gawin mo? Sabi niya, tayo ay patuloy na manampalataya. Manampalataya tayo sa ating Panginoon. Amen? Amen. If not with the grace of God,
marahil patay na tayo, kapatid. Amen. Amen? Hallelujah. Huwag po tayong magmapure. Hallelujah, Jesus. How you will respond to that grace you have received, kapatid. Paano kayo mag-response sa biyaya na binigay sa'yo ng ganyan ba? Natutulog ka? Ganyan ba mag-respond sa grace ng ating Panginoon? Pang-absent ka? Ganyan ka ba mag-respond sa grace ng ating Panginoon? Hallelujah! Kapag alam mo na naging mabuti sa iyo ang Panginoon, dapat lang nga you need to praise Him excessively, exclusively. Hallelujah! Hindi yung pinipilit ka. Hallelujah! Praise the Lord! Gumaling ka sa karamdaman mo. Praise the Lord! Nagkatrabaho ka. Praise the Lord! Iniingatan ang pamilya mo. Praise the Lord! Bawat paggising mo, andun ang kalakasan mo because of that grace. Mga kapatid, hindi dahil yan sa iyong sariling gawa. Amen? Praise the Lord. Malapit na po tayo sa kalahati, mga kapatid. Ang sabi sa number 2, mga kapatid, her response is voluntary. Walang pumilit. Yes. Praise the Lord. Amen. Diba, voluntary? Pumunta siya doon. Yes. Talagang winworship niya ang ating Panginoon. Ang sabi sa John chapter 12 verse 3. Hallelujah. Si Maria daw po ay kumuha ng isang libra ng ungwentong taganas na nardo na totoong mahalaga at pinahiran ang mga paa ni Jesus at kinuskos ang kanyang mga paa ng kanyang mga buhok. At ang bahay ay napuno ng amoy ng ungwento, mga kapatid. Praise the Lord. Who told her to do it? Sino nagsabi kay Maria, mga kapatid? Nobody. Amen? She did it voluntarily. Hallelujah. Ginawa po niya ito ng kusang loob. Take note. Kusang loob, mga kapatid. Amen? Darating tayo dyan. Ang pagsamba at pagdakila ay kusang loob. Voluntarily. Walang magtutulak sa atin, mga kapatid. Amen? Minsan tayo, mga Kristiyano, meron tayong mga amnesia. Amen? Praise the Lord. Come on! Hallelujah! Minsan nakakalimutan natin ang kabutihan ng Panginoon na ginawa sa atin. Amen? Praise the Lord. Pakinggan niyo ito, mga kapatid. Minsan sa church, praise the Lord, nasa church tayo, ang pupuri natin parang pinipilit pa tayo. Amen? Amen? Pinipilit pa tayo ng worship leader na magpuri. Amen? Palakpak po tayo sa Panginoon. Praise the Lord. Itaas natin ang ating mga kamay. Parang kailangan natin ng cheerleader. Give me a J. Chik, 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 E. Chik, 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 chik. S. U. S. What did we got? Jesus. Parang ganun, di ba? Amen? Tawa kayo ng tawa, pero totoo. Amen. Amen? Pinipilit tayo ng worship leader. Anong sabi? You need to do it voluntarily. Yes. Amen? Kung alam mo ang relasyon mo sa Panginoon, hindi mo na kailangan ng cheerleader. Amen. Amen? Ano ka? Praise the Lord, you will worship the Lord voluntarily. Hindi mo kailangan pilitin, tatawagan, ipa-follow up ka ni Pastor. Sis, sasamba ka ba? Tatawagan ka ni amigo mo, ni Manoy mo. Manay, sasamba ka ba? Hallelujah. Hey, hindi atin si sister. Ay, hindi na rin ako atin. Ay, bakit kailangan ganun? Kailangan may pumipilit sa atin, mga kapatid. Mindset ba? Kailangan pag alam mo na araw ng Friday, wala na sasamba ka ba? Kasi kung hindi ka sasamba, hindi rin ako sasamba. Diba? Praise the Lord, saan ka ba ng Friday? Magbanat ba tayo? O sige, doon na lang tayo. Hindi na dapat tayo ganon, mga kapatid. Voluntarily. Dapat alam natin, mindset, Friday. Oras yan ng Panginoon. Amen. Wala na mamimilit sa atin. Hindi na kailangan ng cheerleader dito. Na maus-maus na si Pastor, come on, church! Diba? Praise the Lord, nakakahiya tayo sa Panginoon, diba? Praise the Lord, natatawa lang kayo, mga kapatid. Pero totoo po ito na nangyayari sa ating bahay panambahan. Amen, praise the Lord, hallelujah. You will worship the Lord voluntarily. Hindi mo kailangan pilitin na dumalo sa bahay panambahan. Hindi dahil inassign ka ni Pastor, ikaw ang mag-worship, ikaw ang magsusong lead. Kahit hindi ka naka-line up, kapatid, ikaw ay mag-worship sa ating Panginoon. Ikaw ay umawit sa ating Panginoon. Hindi dahil inassign ka lang na mag-Bible study, mag-preaching, saka ka lang bubuklat ng Biblia. Amen? Dapat kahit hindi ka na-assign, huwag kang mag-antay ng assignment, mga kapatid. Word of God. Word of God. Hallelujah. Hallelujah. Pakainin natin ang ating mga kaluluwa, mga kapatid. Hindi dahil inassign ka lang ni Pastor. Minsan ako ganyan. Tuwang-tuwa ako. Ay, wala ang aking pangalan. Hindi ako mag-aaral.
Mali, mga kapatid. Amen? Kailangan, mga kapatid, voluntarily, mga kapatid, tayo ay laging nag-aaral, nagpapakain ng ating kaluluwa. Amen? Huwag kayong mag-alala, mas marami pa to na ibabato natin ngayon sa hapong ito. Hindi ka dapat nagmamalaki sa Panginoon. Amen? Praise the Lord! Kung kilala mo may relasyon ka sa Panginoon, ibigay mo ang best worship sa Panginoon. Amen. Amen? Praise the Lord! Hallelujah! Ano yung una? Grace, Savior's grace. Second, voluntarily. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. At ang pangatlo, mga kapatid, yung kanya personal. Personal mo naman kilala ang Panginoon, ah. Amen? Your response should be personal. Hindi porket niligtas siya sa COVID, ay magpapuri din ako kasi niligtas yung brother ko. Hindi, mga kapatid, personal kang tinawag ng Panginoon. May kanya-kanya tayong encounter sa ating Panginoon. Isipin mo yung encounter na yun, paano ka tinawag, paano ka na nagpakilala yung Panginoon sa iyo, mga kapatid. That is your personal encounter sa ating Panginoon. Amen? Hindi po niya hinayaan na mapigilan siya sa kanyang ginagawa. Because her response is personal. Amen? Kung paano nagpakilala, ang kapangyarihan ng Panginoon kay Maria. Imagine, patay na yung kapatid niya, binuhay. Amen. Her response is personal. Yung ginawa ng Panginoon sa kanilang pamilya, mga kapatid. Kaya ganun na lamang ang pagpupuri niya sa ating Panginoon. Amen? Hallelujah! Hindi po niya hinayaan na kahit nag-estimate na si Judas, mga kapatid, hindi po siya tumigil. Bagkus patuloy pa rin niyang pinunasan ang paa ng ating Panginoon. Amen? Hindi hinayaan ni Nanay Mercy ang karamdaman na binigay ng kaaway na pinahintulutan ng ating Panginoon na makapunta sa bahay panambahan. Hindi hinayaan ni Tatay Jack ang kanyang edad. Hallelujah! Para si Nanay Mila, sana sasabihin ko, pero nakita ko siya. Si Tatay Jack ang kanyang edad para hindi makapagpuri sa Panginoon. At anong nangyari? Nakapaglabas na naman si Nanay Rebe ng bagong sasakyan. That is Savior's grace. Hallelujah. Tingnan nyo ang blessing na binibigay sa atin ng Panginoon. Hallelujah. Ang ating pagpapagal, mga kapatid, tandaan nyo, hindi yan mawawala ng kabuluhan. Amen. Marahil sa ngayon, amen, hindi nyo pa tinatamasa. Akala nyo lang na hindi nyo pa tinatamasa. Ang iyong pamilya ay malayo sa karamdaman. Hallelujah. Nakakakain ka pa rin ng 5 beses sa isang araw. Hallelujah. Nakikita nyo, mga kapatid, because we are so focused on our financial blessings, mga kapatid. Amen. But yung ating spiritual blessing ang mahalaga, mga kapatid. Amen? Hallelujah! Amen? Praise the Lord! Hindi nila hinayaan ang kanilang edad, mga kapatid, na mahadlangan kung paano magpuri sa ating Panginoon. Hindi mo hinayaan yung kapatabi mong natutulog, mga kapatid, cellphone ng cellphone. Ikaw ay nakafocus pa rin sa Panginoon. Amen? Hindi nyo hinayaan na ma-distract kayo na magpuri sa ating Panginoon. Why? Because it is personal. It's between me and the Lord. Amen. Hallelujah. Hindi kayo niligtas ni pastor. Hindi kayo niligtas ng asawa mo. Mga kapatid, ang kaligtasan ay kanya-kanya. Mga kapatid, hindi lang kanya-kanya sa kainan. Mga kapatid, pag kumain na dyan, nauna na yung asawa. Hindi yan, mga kapatid, hindi yan importante. Ang kaligtasan, ang mahalaga, ang kaligtasan ay kanya-kanya, mga kapatid. Hallelujah. Kahit man makalyo na ang tuhod ng ating pastor, kung hindi ka nakikitaan, hallelujah, kahit ang panalangin ng ating pastor, hindi ka may liligtas dahil ikaw mismo ay hindi nakakitaan, hallelujah, ng pananampalataya, ng palagpagluwalhati sa ating Panginoon. Amen? Praise the Lord. Pakinggan nyo to, mga kapatid. Minsan po sa church, ang pagpuri natin nakadepende sa worship leader o sa song lead. Amen po? Amen? Amen. Praise the Lord. Amen! Pag ayaw mo yung nag-worship, patay din ang worship mo. Naku, si Nana Yula, purong nana, pusong dalisay na naman ang aawitin namin ito. Naku, gusto ko si Brother Reggie kasi puro Hillsong. Diba? Bakit kaya nakadepende sa worship leader, nakadepende sa song leader, nakadepende kay Brad Hayden ang pag-worship nyo? Amen? Nung mga panahon na yun, wala namang tamburin, wala namang mga ganyan, mga kapatid. Pero bakit nakapag-worship sila sa Panginoon? Amen? Dapat ang pag-worship nyo sa Panginoon ay personal, mga kapatid. Amen? Amen. Pag si Brad Reggie, parang talagang ganun-ganun kayo. Pero pag kay Nanay Yola, pusong dalisay. Parang wala. Patay ang worship nyo.
Amen? Dapat hindi ganun, mga kapatid. Amen? Nandiyan pa ba kayo? Praise the Lord! Hallelujah! Ang preacher niyo, naku, si Brother Randy, 2 oras na naman ito. Tulog muna ako. Di ba? Ganon? Naku, si Tatay Jack, dadaanin na naman kami sa iya. Tulog lang ako. Ganon ba tayo, mga kapatid, mag-worship? No. Ganon ba tayo makapagkita sa Panginoon? No! Kung sino man ang nakatayo dito, you need to respect. Yes. Because that, your respect, yung authority yan na binigay ng Panginoon. Sila, kung sino man ang gagamitin dito, your worship should be personal. Amen? Praise the Lord. Pasalamat na lang ako talaga, sinisigawan ko kayo. Dahil kung hindi, tinulugan nyo rin ako. Amen? Praise the Lord. Hindi dahil sa pagsigaw-sigaw yan, mga kapatid. Bagkus lahat ng mga word of God na lumalabas dito, lahat yan, mga kapatid, may butil yan para sa atin yan, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Praise the Lord. Hindi alintana ni Mary, mga kapatid, ang nakapalibot sa kanya. Bagkus siya ay naglingkod na nagpatuloy sa ating Panginoon. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Hindi po mahalaga na. Ikaw sis, naranasan mo na ba? Buti hindi kayo nahanap nung mga kasamahan mo sa badminton. O, di ba? Hindi mo aalintanahin, mga kapatid, yung mga routine mo. Naku, pag Friday, nag-Netflix sana ako ng mga panahon na to. Amen? Pag Friday, kasama mo sana yung mga kasamahan mo sa sanlibutan. Amen? Praise the Lord. Hindi mo na yan inaalintana, di ba, mga kapatid? Pagkos your relationship is personal. Di bali na, hallelujah, yan sanlibutan na yan, hallelujah, mawawala man ang langit at lupa, ang salita ng Diyos ay hindi mawawala, mga kapatid. Kaya pag Friday, mga kapatid, mindset, ang Friday para sa Panginoon. Amen. Kung nasa Pilipinas ka man, ang linggo ay para sa Panginoon. Amen. Hallelujah. 6 na araw na kayo magkakasama. Ang pang-7, ilaan mo naman yan sa ating Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Bakit? Bakit hindi na natin siya ninaalintana, mga? Bakit hindi na ba kayo nagsasawa, tayo lang nakikita? Hindi na tayo maalintana, mga kapatid, dahil alam natin, mga kapatid, hallelujah, naiintindihan mo dahil may relasyon ka sa Panginoon kung paano naging mabuti ang Diyos sa buhay mo. Araw ng Friday, sa panambahan ako. Amen? Depende na lang, mga kapatid, kung talagang naka-duty ka, mga kapatid. Naunawaan naman yan, mga kapatid. Amen? Praise the Lord. Kung talagang trabaho mo yan, mga kapatid, hindi yung nagpa-part-time ka lang, o kaya dahil Friday, gusto mong kailangan sa Panginoon talaga, mga kapatid. Amen? Praise the Lord. Hindi ko naman sinabi mag-absent ka dahil gusto mong punta ng Friday. Yan ay naman yan. Understandable naman yan, mga kapatid. Halimbawa, yung mga nasa bahay. Every month lang sila nakakalabas. Every 2 weeks lang sila nakakalabas. Amen? That's a case-to-case basis naman yan, mga kapatid. Hindi dahil natisod ka kay pastor. Natisod ako kay pastor, hindi niya iniwan yung 99 na tupa para sa akin. Hindi na ako maglilingkod sa Panginoon. Hallelujah. Natisod ako kay si Steve. Hallelujah. Tinawanan niya ako. Hindi na ako maglilingkod sa Panginoon. Amen. Your worship must be personal. Mga kapatid, 120 beats per minute na yata ang aking heart rate. Kaya na pa ako sigaw ng sigaw. Hallelujah. Sorry, mga kapatid, dahil hindi po kami ni pastor ang magliligtas sa inyo, mga kapatid. Matisod man kayo, magkanda, pilay-pilay man kayo dyan, mga kapatid. I am sorry. Ang Panginoon lang po ang magliligtas sa atin, mga kapatid. Amen? Praise the Lord. Kahit sino po ang kinatitisuran mo sa church, mga kapatid, hindi dapat yan ang makapaghihiwalay sa'yo sa presensya ng ating Panginoon. Ayaw mo mag-church kasi sa POJ. Ano yun? Pwede ba yun, mga kapatid? Amen, praise the Lord, because your relationship with God is personal. Amen? Andyan pa ba kayo, mga kapatid? Give me a J! Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Malapit na tayo, mga kapatid. Pang-apat na tayo. It is a result of her spiritual growth. O, diba? Lumalago na ba tayo, mga kapatid? O hanggang ngayon, bonsai pa rin tayo, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Si Brad Sandy, pag nandito sa likod ng pulpito, akala mo nakaupo pa rin, mga kapatid. Pero naman, ang kanyang paglago, mga kapatid, ay napakatangkad na, mga kapatid. Amen? Praise the Lord. Maliit man kami sa iyong paningin, mga kapatid. Pero ang aming pananampalataya ay submerged na sa Panginoon. Amen? Praise the Lord. Kung babasahin po natin at atin pong titingnan, mga kapatid, dapat hindi lang naman si Mary ang nag-offer sa Panginoon exclusively at personal, di ba?
Mga kapatid, kung ating nabasa kanina, saan sila naghapunan? Kay Simon. Kay Simon na Kitongin. kitongin. Amen? Kung paano pinagaling ng ating Panginoon si Simon Yes. sa pagiging kitongin. Dapat nag-worship din siya exclusively and excessively sa ating Panginoon dahil siya yung dating kitongin na pinagaling ng ating Panginoon. Amen. Ang susunod, sino? Sino yung binuhay ng ating Panginoon? Si Lazarus, mga kapatid. Pero nasa si Lazarus? Andun na siya sa katabi ng Panginoon at kasamang kumakain, mga kapatid. Amen. Minsan pinagaling ka na lahat-lahat, binuhay ka na sa patay mong pananampalataya. Andyan ka pa rin. Panay lang ang kain, mga kapatid. Amen. Praise the Lord. Sa John 12 verse 1, mga kapatid, sabi, 6 na araw nga bago magpasko ay naparoon si Jesus sa Betanya na kinaroroonan ni Lazaro. Na, anong ginawa ng Panginoon? Ibinangon ni Jesus mula sa mga patay. Amen. Praise the Lord. Nakatanggap din naman siya ng biyaya. Amen. Ng ating Panginoon. Hindi ba siya dapat ang pinaka nag-worship sa ating Panginoon? Amen. Si Marta. O, di ba? Andun din si Martha, mga kapatid. Bakit kailangan din niyang mag-worship sa Panginoon? Kasi kapatid din naman niya si Lazarus, mga kapatid. Amen? Katulad ni Maria, dapat nandun din siya kasama na nag-o-offer sa ating Panginoon. Ito, mga kapatid. Minsan, ano po ba ang ugali ni Martha? Sige, kung kayo nagbabasa. Busy! Busy palagi. Oh, di ba? Busy kayo sa ministry. Busy kayo, di ba? Lagi kayong busy sa ministry. Praise the Lord. Pakinggan natin to para sa atin to lahat. Para sa atin. Minsan po, sa sobrang busy po natin sa ating ministry, napapabayaan na rin natin ang pag-worship sa Panginoon. Naniniwala po kayo? Yes. Mga kapatid, yes, we are thankful, we are privileged, hallelujah, sa ministry na binigay sa atin ng Panginoon. Ano ang ibig kong sabihin? Ministry ko to eh. Sabi ni pastor, ako driver ako. Sabi ni pastor, cook ako. Yun ang sabi ng Panginoon, yun ang ministry ko. Ang sabi, mag-vacuum ako, yun ang ministry ko. Minsan busy kayo sa ministry nyo. Yes. Amen? Praise the Lord. We need to pause for a while. Amen? And spend some time to worship. Amen. Amen? Totoo ito, mga kapatid. Minsan nagiging busy tayo sa ministry natin, mga kapatid. Tandaan natin, meron nagbi-BS, meron nang nagpapakulo ng tubig sa labas, nagtitimpla ng kape. Amen? Amen. Praise the Lord! Hallelujah! Meron pang nagpe-preaching, nag-altar call, may nagpapainit na ng laswa. Yes. Amen? Amen. Busy kasi bakit? Kasi nakapokus sa ministry ko to, kailangan sa break time, mapagbigyan ko sila ng kape. Tama, di ba? Amen. Ministry mo yun eh. Pero hindi pa tapos ang Word of God. Amen. Nagpe-preach pa dito, nagtuturo pang Panginoon. Hindi si kapatid ang nagtuturo dito, mga kapatid. Amen. Okay lang, naka-live naman eh. Habang naghalo ako ng napapanood ko naman tumutulo yung uhog ni dito sa altar call. No! Amen. Nakakalimutan natin, mga kapatid. Kesyo, bakit ba inaalala nyo yung gutom ng yung mga yung gutom ng kaluluwa nyo? Ang alalahanin nyo, mga kapatid. Nagbibihis pa. Nandun na, nagkatimpla na ng kape. Nag-altar call, nagpe-preaching pa. Baka nga kumunyo, nandun ka na, nagpapainit ka na ng laswa. No, mga kapatid, kailangan natin ang gawain ng Panginoon. Mag-focus tayo, mga kapatid. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Sorry sa mga matatamaan, pero yun talaga ang kailangan, mga ating kaluluwa. Minsan, mga kapatid, nag-altar call pa, meron ako nakita nagpapait na ng sopas. Hallelujah. Hindi po ganoon, mga kapatid. Mga musicians, akala nyo, ligtas kayo, mga kapatid. Busy po kayo sa ministry, mga kapatid. Amen. Busy po talaga kayo. Praise the Lord. Purihin ang Diyos sa buhay nyo, mga kapatid. Amen. Pero pagkatapos ng praise and worship, busy rin kayo, mga kapatid, na nag-worship ng sarili nyong tugtugan sa likod. Amen. Amen. May nagpe-preaching dito, parang nagpe-praise and worship pa rin kayo sa likod at nagpe-flip top at nagre-rap. Amen? Praise the Lord, tapos na. Dito na tayo. Focus na tayo, mga kapatid. Amen? Minsan busy tayo sa ministry, mga kapatid. Amen? Pero kailangan nating paglaanan. Mag-post tayo, mga kapatid. Paglaanan natin ang pag-worship, mga kapatid. We are focusing in our ministry that we tend to forget to worship the Lord. Amen. Amen? Praise the Lord. Kaya naman, mga kapatid, sa mga nagpapasundo, mga kapatid, pag time naman ng sunduan, mga kapatid, dapat naka-ready na rin tayo, mga kapatid. Ang ating mga ministers, ang ating mga sundot hatid, mga kapatid, hindi na rin sila nakaka-attend ng devotion, mga kapatid.
Amen? Amen. We need to be disciplined din, mga kapatid. Ang sabi, importante ang devotion. Minsan yung ating mga takapagmaneho, hindi pa nakarating. Kasi nga, sinundo ka pa, tulog ka pa, binalikan ka pa. Amen? Praise the Lord. Wala nang devotion. Wala nang altar call. Amen? Hindi ka naman pwedeng nag-altar call habang naglalaswa ka dun sa labas. Amen? Praise the Lord. Kaya kailangan, we need to be busy in glorifying Jesus. Amen. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Amen? Amen. Palakpak sa Panginoon. Pati pa ba tayo, mga kapatid? Praise the Lord. Hallelujah. At ang pangat ng mga kapatid, Mamaya, oy, birthday ko ngayon. Pagbigyan niyo naman ako, mga kapatid. At ang pangatlo, mga kapatid, eto, matatamaan ako nito. Andun din sino yung mga nandun? Yung mga disciples. Diba nandun si, Yes. nandun si Simon, nandun si Lazarus, Lahat. nandun si Marta. Sino yung mga nandun? Yung mga disciples. Amen. Dapat tayo pa nga mga disciples, mga leaders, mga kapatid, ang busy na nag-worship sa ating Panginoon. Amen. We are taking God for granted. Aminin natin yan, mga kapatid. Yes. Amen. Okay, leader na ako. Bahala kayo dyan. Darating ako sa gusto ko. Amen. And you call yourself a leader? Amen. Ako ang director. Gusto mo maging director? Darating ka, alas 8:30, alas 9, and you call yourself a leader? Amen? How you will be followed by your desire ng mga kapatid mo, mga kapatid, kung ikaw mismo, mga kapatid, hindi ka nakikitaan. Amen? Oh, ganti-ganti rin naman. Ako rin naman yung nakasample. Huwag kayong ano. Amen? Praise the Lord! Amen? Praise the Lord! Nagiging routine na lang po natin ang pagpunta sa bahay panambahan. Yes. Amen? Kung alam po nating leader tayo, mga kapatid, dapat tayong nauuna dito sa bahay panambahan, mga kapatid. Amen? Pag merong babautismuhan, nakakalungkot po ito, pastor. Minsan, nag-evangelize kami sa loob. May babautismuhan po tayo, mga kapatid. Yung mga iba nang tuturuan magpuno ng bathtub. Yung iba nang tumatakas, mga kapatid. Amen? Praise the Lord. Amen? Para ang hirap nating utusan. Amen? Tapos merong mga nagpa-practice na umaawit dito. Praise the Lord. Sing ganito, magpapabaptize. Okay. Wala lang, mga kapatid. Amen? Ang sabi po sa Biblia, mga kapatid. Ano sabi sa Biblia? Isang kaluluwa na manumbalik sa Panginoon, libo-libong anghel ang nagkakatuwaan, mga kapatid. Ganyan ba kayo makakatuwa? Imagine, isang kaluluwa, mga kapatid, inahon ng ating Panginoon sa kanyang karumihan at siya ngayon ay tumanggap ng ebanghelyo. Hindi ba kayo natutuwa? Ay, meron tayong babautismuhan, praise the Lord, Nanay Yula, magbabaptize kami nila Nanay Yula, yung mga iba dyan, sige lang, chikahan lang sila, wala silang pakialam. Amen? Mga kapatid, ang isang babautismuhan, mga kapatid, isa lang nagkakatuwa ng langit. Pero tayo dito, wala tayong pakialam. Amen? Huwag po natin i-take for granted, mga kapatid. Amen? Nakatanggap tayo ng kaligtasan, mga kapatid. Kailangan matuwa tayo, mga kapatid. Yes. Isang tao nakatanggap din ng kaligtasan. Amen? Praise the Lord. Tamad tayong maghayo. Anong sabi nung Great Commission, Pastor? Diba? All of you. Hindi naman sinabing yung evangelista lang. Hindi naman sinabi yung pastor lang. Ay, yung evangelist yan na responsibilidad niya yan. Kaya nga siya nasa fivefold ministry, evangelist siya. Di siya ang maghayo. Pupunta lang ako dito. Ako no. Bakit tayo tinatamad, mga kapatid? Lahat tayo, mga kapatid, na gumanap ng ebanghelyo, mga kapatid. Responsibility natin, mga kapatid, na maghayo pa ng maraming kaluluwa. Hallelujah. To share the gospel, mga kapatid. Amen. Pag merong dong ini-evangelize sa ay naku, si Sistine na yan. Si Brad Randy na yan. Si Pastor na yan. No, mga kapatid, responsibility natin yan, mga kapatid. Kahit yung mga bisita natin, mga kapatid, hayuan natin, mga kapatid, lahat po tayo, responsibility po natin yan, mga kapatid, amen? Para kipa na tinatawag na tayo, mga kapatid, amen? Kaya nga disciples, mga kapatid, alam niyo ba yung disciples? Kailangan merong disiplina. Amen? You cannot be a disciple, mga kapatid, kung hindi ka disiplinado, mga kapatid. Yes. Amen? Praise the Lord. Tamad po tayo talaga, mga kapatid. Yun nga sabi, mga kapatid, ni Brad Lorenzo eh. Pag pangit yung bisita, abala na si pastor na mag-entertain dyan. Pero pag maganda, gwapo yung bisita, nag-uunahan kayo mag-usher. Diba? It is our responsibility, mga kapatid. Praise the Lord. Buti na lang si Brother Ricky talaga, sipag maghayo. Praise the Lord. Palakpak sa Panginoon. Purihin ng Diyos. Amen? Kailangan, mga kapatid, huwag tayong tamad, mga kapatid. Ito, mga kapatid, pag inaya po tayo sa kainan, ang bibilis.
Naku, may pakain si Sisdang birthday, may tote. Naku, ang bibilis! Talagang bihis na ako, ang tagal nyo! Praise the Lord. Pero pag niyaya siguro kayo ni Pastor ng prayer and fasting, ay, may gamot ako. Sorry. Walang gustong mag-ayuno sa Panginoon. Walang gustong manalangin sa prayer meeting sa Panginoon. Pero pag may pakain yung financially blessed, andun lahat present. Praise the Lord, and you call yourself a leader? Amen? Come on! Praise the Lord! Hallelujah! Pati ang prayer kinatatamaran. Diba? Amen? Pati mag-pray, alas 10 na, alas 11 na, wala na nag-pray. Amen? Ang ikaw mismo, pagising mo sa umaga, tinatamad ka mag-pray, mag-cellphone muna ako, mamaya ako mag-pray. We take our God for granted, mga kapatid. Amen? Nandyan pa ba kayo, mga kapatid? Hallelujah, sumasakit ang ulo ko. Praise the Lord. Hallelujah. Pakinggan pa na pagmasdan natin, mga kapatid. Sa Luke chapter 10, verse 30, mga kapatid. Napakaraming Bible verse sa mga kapatid, na lumabas si Maria. Yes. Sa 30, mga kapatid ng Luke, sumagot si Jesus at sinabi, isang tao'y Luke 30 ba yun? Yung si Martha, wrong ito, mga kapatid. Abala si Martha, yung pastor yung pagsisilbi si Martha, pero ang ginagawa ni Maria, di ba nakikinig sa Panginoon? Andun siya sa paanan ng Panginoon, nakikinig, mga kapatid. Andun siya sa paanan ng Panginoon. Amen? Kaya nagrereklamo si Martha, bakit siya hindi tumutulong? Pagod na ako. Ay, si Maria, nandun lang nakikinig sa paanan ng Panginoon. Sa John chapter 11, verse 32, nung nalaman niya na dumating ang Panginoon at patay na si Lazaro, di ba? Dumating ang Panginoon, tumakbo siya at nagpatira pa sa Panginoon nung namatay ang kanyang kapatid. Amen? Sa John chapter 12, mga kapatid na ating binasa, winership niya ang ating Panginoon at nagpatira pa sa paanan ng ating Panginoon. Yes. Bakit kaya ito si Maria, mga kapatid? She was always on God's feet, mga kapatid. Lagi siyang nasa paanan ng ating Panginoon. Matuto po tayo, mga kapatid, maglaan ng panahon sa nagiging Brother Regina ako. Matuto po tayo maglaan ng panahon sa paanan ng Panginoon like Mary. Amen. Hallelujah, Jesus. Come and worship at the feet of our Lord. Amen. Ilapit po natin ang lahat ng ating pangangailangan saan? Sa paanan ng ating Panginoon. Amen. Oh, hallelujah, Jesus. Hallelujah. There's something at the feet of the Lord. Amen. Amen. Hallelujah. Hindi nyo man yan maunawaan sa ngayon, mga kapatid. Amen. Pero, mauunawaan din yan sa gabay ng ating Santong Espiritu, mga kapatid. Malapit na po tayo. Sa number 5, mga kapatid, she glorified the Lord while she had a chance. Diba? Yes. Alam niyo, mga kapatid, si Maria, dahil lagi siyang nandoon, mga kapatid, at nakikita niya ang ating Panginoon ay nagmi-minister, mga kapatid, alam niya na malapit na ang panahon ng ating Panginoon. Amen? Kapag may pagkakataon pa siya, habang may pagkakataon pa siya, mga kapatid, sinamba niya ang ating Panginoon. Meron siyang discerning spirit, mga kapatid, na alam niya na ang oras ng ating Panginoong Hesukristo ay malapit na. Amen? Sa John chapter 12 verse 7, praise the Lord. Last na po ito, sa 5 na tayo. Sinabi nga ni Jesus, pabayaan ninyong ilaan niyo ito sa ukol sa araw ng paglilibing sa akin. Amen? Di ba ilang araw na lang yan bago magpasko, mga kapatid? Amen. Dahil nalalapit na ang oras ng ating Panginoong Jesus. Amen? Kaya she glorified the Lord while she had a chance. Amen. Amen? Ganon din ba tayo, mga kapatid? Hallelujah. Sa mga passages sa Bible, mga kapatid, na malapit nang ipako sa krus ang ating Panginoon, laging nababanggit si Maria doon, mga kapatid. Kaya alam niya, mga kapatid, amen? Andun siya lagi sa paanan ng Panginoon, nakikinig sa turo ng ating Panginoon. That's why she thought of giving something sa ating Panginoon while she has still a chance. Amen? Binibigyan pa tayo ng pagkakataon ng ating Panginoon. Why not we will give it all to Jesus? Bakit hindi natin ibigay ang ating lahat sa ating Panginoon? Amen? That's why she gave her best offering sa ating Panginoon while she had a chance. Amen? Amen. Basahin natin to. This will be my last verse. Sa Mark 16:1, hallelujah. At nang makaraan ang Sabat, si
Si Maria Magdalena, alam niyo to mga kapatid, na naaral na natin to. Yes. Si Maria Magdalena at si Mariang ina ni Santiago at si Salome ay nagsibili ng mga pabango upang sila'y magsiparoon at siya'y pahiran, di ba? Kinaumagahan, anong ginawa nila? Gusto nilang puntahan na ang bangkay ng ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid. Nagbili sila ng pabango kasi gusto nilang pahiran, mga kapatid. Ang sabi sa 4, hallelujah. Pagtingin nila ay nakita nilang naigulong na ang bato sapagkat yaoy totoong malaki. Nagulong na yung bato, nabuksan na yung libingan, mga kapatid. Sa 5, at pagkapasok po nila sa libingan ay kanilang nakita ang isang binata na nakaupo sa dakong kanan na nararamtan ng isang damit na paputi at sila'y nangagitla. May nakita silang binata sa loob, nagulat sila, mga kapatid. At ano sabi sa 6, mga kapatid? At sinabi niya sa kanila, huwag nga kayong mga gitla. Hinahanap niyo si Jesus, ang Nazareno, na ipinako sa krus. Siya'y nagbangon, wala na siya rito. Amen? Tingnan ninyo ang dakong pinagligyan sa kanya. Amen? Nakuha po natin yung verse. Amen. Amen? Gusto nilang lagyan ng pabango ang ating Panginoon. Ngunit ang sabi, wala na siya rito. Amen? Wala na silang chance. Kasi wala na yung Panginoon doon. While you have a chance, mga kapatid, bakit hindi nyo ibigay yung best worship nyo sa Panginoon habang kayo ay buhay pa? Ganon din sa mga magulang natin, mga kapatid, tinitake din natin sila for granted, mga kapatid, habang buhay pa sila. Bakit hindi natin sila mahalin? Pagsilbihan, mga kapatid. Pagpatay na sila, ikaw ang nangungunang umiiyak, nag-aaway-away kayo sa mana. Imagine, habang buhay pa ang ating mga mahal sa buhay, mga kapatid, bakit hindi natin i-take ang oras na ito, mga kapatid? Amen? Na mag-worship. Wala nang Panginoon Diyos doon, mga kapatid. Amen? Praise the Lord. We need to offer our worship while we still have the chance. Amen? Praise the Lord. Kailangan kang nagpupuri sa Panginoon. Kailan ka pa ba lalapit sa Panginoon? Kailan ka pa magpupuri? Kailan ka pa magsisimba, mga kapatid? Hallelujah, kung hindi ka na magising. Hallelujah. Tayo, malakas pa tayo, mga kapatid. Hallelujah. Nakakapaglakad, nakakatayo, nakakapagmarites, nakakapagpunta pa nga ang ating mga paa kung saan natin gustuhin, mga kapatid. Ngunit sa panambahan, mga kapatid, hindi tayo makapunta. Hindi tayo makapag-worship ng malakas. Hindi tayo makapag-worship sa Panginoon, makapakinig sa ating Panginoon. Paano kung tayo'y bawian na ng buhay, mga kapatid? Wala nang chance. Amen? So we need to worship the Lord while we still have a chance. Amen? Mga kapatid, hindi po natin hawak ang ating mga buhay, mga kapatid. Hallelujah. Kanina malakas pa tayo. Amen. Ngayon, nakakapakinig pa tayo ng Word of God, mga kapatid. Darating ang araw, magkakaroon ng kauhawan, mga kapatid, sa salita ng ating Panginoon. Hallelujah! Darating ang araw, mga kapatid, tayo ay tatanda din, mga kapatid. Marahil tayo ay magiging bedridden na, mga kapatid. Hindi na tayo makalakad, mga kapatid. Darating ang araw, hindi na tayo magigising. Wala na tayong chance, mga kapatid, na magpuri sa ating Panginoon. Bakit hindi po tayo magpuri sa ating Panginoon while still we have the chance, mga kapatid? Amen? Come on, church. Let us worship the Lord. Hallelujah. Hindi nyo na kailangan ng cheerleader, mga kapatid, para pumalakpak sa ating Panginoon. Hallelujah. Worship the Lord. Clap your hands to Jesus. Hallelujah. Mga kapatid, you need to become serious, mga kapatid, in worshiping God. Hallelujah. Habang may pagkakataon pa, kapatid, hallelujah, habang may lakas pa tayo, habang may hininga pa tayo, habang andyan pa ang biyaya, hallelujah, let us all stand, hallelujah, and show how you worship